So yun guys, first up, andito tayo ngayon sa Tomas Moscardo Bridge. Sige guys, sundan natin si Bianca. Meron dito ang historical marker. Sinasabi dito na si Tomas Moscardo Dam ay isang Commander General noong panahong 1896 at 1898 na siya nagpatibay din ng Sangguniang Magdalon ay tinayuni. Ino. General Emilio Aguinaldo. Inappoint din siya na parang politico-military governor doon sa Bataan pati sa Zambales. Ganun siya. Napaka-prominenteng tao tapos hinahangaan siya. Ayos po. Tingin nyo, ito talaga yung real height niya? Kita nyo ba guys? Ayan o. Ano, gusto mo alamin natin? Oh, Liza, Oh, kayo siyan. taga dito ka pala? Oo, pupunta akong bayan eh. Magsisimba ako. Sama kayo? Dami tao simbahan. Eh malamang linggo. Kasi simba lang natin, nag-aaway kayo. Di kasi mga pre, share ko lang Ano yan? Ang Diocese of Imus ay nagsimula noong November 12, 1961. Oo, tagal na. Ang mga paring nagpalaganap ng Katolismo ay ang mga Franciscano, Recoletos, Timonicano, tsaka Jesuita. Going back, kaya marami nagsisimba dahil halos 76% ng populasyon sa Cavite ay Katoliko. Kaya pala. At under ng diocese na ito. Tsaka kung mapapansin nyo, yung mga bahay na nakapaligid dito sa plaza, ay makaluma pa rin. Grabe naman yung Oo pagmamatsyat nga na yan. katulad nung naikutan natin na bahay, yung bahay ni Licerio Topacio E. Cuenca. Ayun ba yun yung Isang general na taga dyan. Kung bakit kasi ganyan yung mga bahay nila, maintain kasi nila historic value nito. Halos hindi na pinaparenovate. Yes. So aside from that, itong daan kung saan tayo nakaparking ngayon, dito kadalasan ginaganap yung iba't ibang festival meron dito sa Imus. Wow! Ano pala yun? Wow! Yung pinagmamalaki ka sa akin kanino na alam mo festival, ano yun? Yung Wagayway Festival, te. O, di ba kaya yun? Ano meron doon? Tuwing May 28, ito yung alam ko tuwing May 28 daw, ginagawa yun dito para makommemorate or mabigyang parangal yung mga digmaan or mga labanan na nangyari dito sa Imus. Yung labanan na yun, yung Battle of Palapan. Aside from that kasi, pinakakilala kasi yung Wagayway Festival in other areas pa sa Cavite. Pero yung specific na festival na kilala yung Imus is yung Kakanindayog Festival. Bakit siya tinawag na kanina yun? Eh syempre, puro kakanin. Tama naman siya, Kakanindayog, di ba? Root word, kakanin. Mismong mga native treats sila doon. Kakanin. At
himself. So aside from that kasi, hindi nila pinapasalamatan si Nuestra Senora del Pilar na patron nila here. Kasi isa din yun sa, parang pinipraise nila o kasama sa isinasayaw o parang karakol kapag nagkakaroon ng Kakanindayong Festival. So isa rin doon yung pagpapromote ng kanila kakanin na Puto Lungsod. So, kung sa May 28, nagaganap doon yung Wagayway Festival, yung Kakanindayong Festival naman is sa October 12. Saan naman tayo ngayon? So ngayon, pupunta tayo sa isang historical landmark here na siyang napaka-importante pagdating sa Battle of Imus. Nagla-lunch pa rin po kami ngayon. Nasa sasakyan pa din due to unforeseen events na talagang umuulan kanina so hindi kami makalabas. So for now, kanina galing tayo sa di ba? Tawag dito, historical landmark about Battle of Imus. So a brief history lang about it. What can you share, Sean? So yun, based sa aming research, Yes. noon daw na 1986, kasabay ng No, it's paghihimagsik. 1896. Ay, 1896, oo nga. Matagal na yun di ba? Kanina. Kasabay ng paghihimagsik na naganap noon sa Manila, ay nagkaroon din ng labanan dito sa Imus. So sabay siya nangyari. Yes. Kung saan nilakbay ni Aguinaldo kasama ang 600 pang sundalo ng Kawit patungong Imus, no? So pumunta silang Imus noon para labanan ng mga Espanyol na nakatigil doon. Na siya rin namang natapos agad. So hindi naman ganun kalala yung labanan noon. Agad din siyang natapos. Ngayon busog na tayo. Bakit na naman kayo kumain? Sorry, Pero at least, nakaroon na tayo ng energy para buksan ng panibagong kabanalan. Tama. Dumako naman tayo sa Battle of Alapan. This historical period happens after na nung outbreak between Spain tapos United States sa war. Tapos nangyari ito noong May 16, 1898. Tapos nakabalik ng muli si Aguinaldo mula sa exile with a certain goal na mapalaya tayo sa Spaniards and also makamit natin yung independence natin. Yung Battle of Alapan yung naging sentro ng magsikan na nangyari o ginanap sa Cavite at saka Laguna against sa mga isolated na Spanish garrison. Kaya noong May 28,
1898, sa pangunguna ni Aguinaldo, nagsimula nilang lusubin ang mga nagkakalat na Spanish spots across Cavite. Dahil dyan, na-overwhelm si General Leopoldo Garcia Peña sa baryo ng Alapan dito sa Imus. Sa rami na sundalong pinamunuan ni Aguinaldo, Arsenio Ricarte, Luciano San Miguel, at Mariano Noriel. May isang tanong ako na pumutok sa isip ko kanina. What is it? Habang nasa journey tayo ng college life natin, nakikita niyo ba yung sarili niyo? Or bawat isa sa atin dito ngayon, nakikita niyo ba yung sarili niyo na after natin graduate, knowing these facts, knowing lahat ng sacrifices na ginawa ng mga bayani natin para sa atin, magagawa ba natin makapag-settle dito? Yung hindi siya lisanin, kung bayan na pinaghirapan ng mga ninuno natin. Magagawa ba natin makapag-settle dito?